Hi, this is Edward and welcome in this episode, dito sa video episode natin na pinagatang Ask Edward. So, ang questions na mga sasagutin natin today ay related tungkol sa follow-up. No? Actually, yung mga questions na sasagutin natin ay galing kay Armand Sidro, kay Kevin Villasete at kay Maylin Aninang. So, mga related about sa follow-up, no? Email follow-up to be specific yung questions nila, kaya pagsasama-samahin na lang natin. So, question ni Armand, Coach, ask ko lang, ano yung tamang strategy about email follow-up? Okay? Kay Kevin naman, paano yung format sa paggawa ng follow-up? No? Or ano daw yung message? Kay Maylin naman, anong klase ng content ang dapat isulat para sila ay sumali? Okay, so mga questions about follow-up. So, bago natin sagutin yon, pag-usapan muna natin, gaano ba ka-importante na ifa-follow up natin yung ating mga prospect? Gaano ba ka-importante na meron tayong very systematic way to follow up our prospects? Ito, according sa isang research, no, mostly daw ng sales ay nangyayari between sa pang-5 hanggang sa pang-12, no, na exposure ng isang prospects doon sa product, doon sa sales message. Okay? So again yung prospect daw, yung mga prospect daw, yung mga tao, yung mga customer, mostly, bumibili sila ng product, nagde-decide sila na mag-take ng action at bumili ng product between sa pang-5 hanggang sa pang-12 exposure nila doon sa product na yun. Okay, meron nga kasabihan na fortune is in the follow-up. No, kasi kung nakita mo, pang-5 hanggang pang-12 exposure. Now, imagine, paano kaya kung hindi ka nagpa-follow up? Imagine, isang beses mo lang napapakita. No, tapos nun, wala ka ng follow-up. Isang beses mo lang napakita yung product mo, yung service mo, yung opportunity mo. Tapos hindi ka na nag-follow up. Imagine kung gaano kadaming sales, commissions, income ang mawawala, no? Imagine that. So napaka-importante, and again, fortune is in the follow-up, kaya dapat meron kang very strong strategy, no? Very systematic and strategic follow-up, no? Doon sa mga prospects or leads mo. Now, sa online, sa internet marketing, sa online marketing, ang isa sa mga primary way para i-follow up natin yung ating mga prospect ay gamit yung email. No? We follow up our prospects using email marketing. Okay? Email marketing tayo nagpapadala ng mga follow-up. Doon natin sila nire-reintroduce. Okay? And actually, in the last 26 days, no, ito, papakita ko sa iyo dito sa screen kung gaano kadami yung follow-up emails na pinadala natin during the last 26 days and kung ano yung result na na-produce niya. Dito mo makikita kung gaano ka-powerful at kung gaano ka-importante na meron kang follow-up. Okay? Dito sa screen, makikita mo ay isang dashboard. No? Dashboard ito ng email autoresponder or email marketing service na ginagamit natin. And makikita mo, from November 1 up to November 26, nakapagpadala kami ng 1 million email follow-up, no? Over 1 million email follow-up sa aming mga prospects, mga leads, etc. And then, makikita mo rin dito ng 154,808 total of email open, no? Nabuksang email ang nangyari, no? 154,000 open emails during the last 26 days. At makikita mo rin dito kung gaano kadami yung mga taong nag-click ng link pabalik dun sa aming offer. So, ibig sabihin yan, sila yung mga nag-click na yan, tsaka yung mga nag-open na yan, yan yung mga numbers of prospects and leads na na-reintroduce, no? Na na-reintroduce at nakita muli yung aming offer, yung aming product, etc. Okay? So, ganyan kadami. Now, ang question, gaano ka-effective yan? Okay, so nakita natin na, Edward, nagpa-follow up ka, pero ano yung na-produce niya na result? Okay, so ito yung na-produce niya na result. Tingnan natin. From November 1, ito yung total sales namin, no?
in our business, in our online marketing business. Makikita mo dito from November 1, okay, November 1 up to November 26, mayroong total sales na 969,885 pesos or almost 1 million sale ang na-produce because of this email follow-up system and strategy. Okay? So, ganyan ka-powerful. Now, ang question naman na gusto kong sagutin ay ngayon na I hope nakita mo kung gaano ka-importante at gaano ka-powerful na meron kang follow-up. Ngayon, ang question na gusto kong sagutin ay kung ano ba yung kailangang ilagay sa follow-up? Ano ba? Tuwing kailan ka ba mag-i-email? No? So, pagdating sa follow-up frequency, I recommend na kailangan at least twice a day ka na magpa-follow up sa iyong mga prospects. Okay? Via email. Okay? 2 beses, hindi ba mabuisit yan or parang makulitan kapag 2 beses gusto nila ipa-follow up araw-araw? Now, ganito yan. Kapag gumagamit ka ng ganitong software, no? Kapag pinadala mo sila ng email, makikita mo exactly kung sino yung nagbukas at kung sino pa yung hindi nagbubukas. Okay? Doon sa pangalawang email na ipapadala mo, ang ipapadalan mo lang ay yung either hindi pa nagbukas o kaya naman yung mga hindi pa nag-click. Okay, so ito, papakita ko ulit sa iyo. Dito sa example follow-up email na to, this follow-up email was sent to 7,000 people. So makikita mo dyan, 865 yung nag-open, 282 yung nag-click. And makikita mo rin kung sino pa yung mga hindi nagbukas. And then may option ka na i-email ulit sila. Ito, email group. Now, doon sa second follow-up mo, papadalan mo na lang yung hindi nagbukas at hindi yung nag-click. Yung nagbukas na, yung nag-click na, pwedeng hindi mo na yung padalan. So, in total, actually, nagpapadala ka lang ng isa, no? Pero yung pag-send mo ng email, twice, dahil mini-make sure mo na makita, no? Makita at ma-follow up yung mga tao na hindi pa nabuksan yung email mo. Okay, so hindi sila ganun ka hindi ka talaga actually 2 beses nagpa-follow up for every person. 2 beses ka lang nag-send ng email. Okay, para to make sure na ma-follow up mo yung mga prospects. Okay, again, magagawa mo yon using this system. Okay, so ako nagpa-follow up ako around from 7 a.m. to 9 a.m. No? Minsan ganun naka-schedule yung first follow-up email ko and then nagpa-follow up ulit ako kinagabihan, 7 p.m. to 9 p.m. Okay, ganun yung follow-up ko. Pwede mong gawin yung 2 times follow-up everyday manually o kaya naman pwede mo i-automate yon. So later, papakita ko sa iyo kung paano yon. Okay, now, ang question, ano yung content? Ano yung ilalagay ko? Ano yung isusulat ko doon sa email follow-up ko? Okay? Ganito yan. Simple lang. Napakasimple lang. Pagdating sa subject line or yung pinakaunang-unang word na makikita nila, no? Doon sa kanilang email. For example, sa inbox ng Gmail, di ba may mga parang headline or title doon. Ano yung magandang ilagay doon? Okay. Usually ako, ang ginagawa ko, mga how-to, no? How-to subject line. For example, how to earn this amount in 26 days, parang gano'n, no? How I sponsored 28 people in just 30 days, parang gano'n. Mga how-to. Because, naiintindihan natin na yung mga tao, yung mga prospect natin, they want to learn, no? They want to learn, especially kapag yung how-to na information na ibibigay mo ay directly related sa kanilang interest. For example, mga prospect mo ay mga business owner, no? Tapos yung subject line mo is how to add, no? Sabihin natin, how to add 6-figure income every year in your business. So, kung ganun, kung yung prospect mo ay interested na mapalago yung business nila, no? Sigurado magiging interested sila. Okay? So, mga how to. For example, another example, kung ang prospect mo ay nasa weight loss, no? Kung ikaw ay nasa weight loss industry, syempre yung mga prospect mo gustong mag-lose ng weight, no? Try mong gamitin sa mga subject line mo how to lose 10 pounds in 2 weeks, parang ganon. Okay? Something na how to
how to get the benefit, no? How to get the benefit na gustong makuha ng iyong prospects. Okay? O ganun. How to, minsan naman, ay ginagawa natin sa mga subject line, ay kinoconsider natin yung FOMO. No? Ano yung sabihin ng FOMO? FOMO is yung fear of missing out. Okay? Fear of missing out. Tayong mga tao kasi, ayaw natin na may mamimiss tayo, especially kung yung mamimiss natin na bagay na yon, no, ay something na importante sa atin. Okay? So for example, yung kanina, no? Yung kanina, how to lose 10 pounds in 1 week. Bukod sa how to information siya, ang nasa isip ng prospect mo ay pag hindi ko binuksan to, hindi ko matututunan kung ano yung how to na yon. Okay? Nagets mo? So, lagi mong tatandaan, fear of missing out. FOMO, for short. Tandaan mo, ano yung bagay na gusto ng prospect mo na sa tingin mo na manghihinayang siya pag hindi niya nakuha o kapag hindi niya nalaman. Okay? For example, ang isa sa mga subject line ng follow-up email na sinend ko is my number one strategy. No, my number one number one sponsoring strategy. Okay, so yung pinadala ko ng email na yon ay mga network marketers. Yung mga network marketers na to ay gusto nilang matutunan kung paano makakapag-sponsor, paano makakapag-recruit, no? And I understand, no, na kapag nakita nila yung subject line na yon, my number one sponsoring strategy, sasabihin nila sa isip nila na, uy, kailangan kong malaman ito. No? Especially kung yung mga prospect na pinapadalan mo, kilala ka na. No? For example, sa akin, yung pinadalan ko ng email ay mga kilala na ako. No? Kilala na nila ako na nakakapag-sponsor ng mga downlines, ng mga new members. And, nung mabasa nila yung subject line na yon, gusto nila matutunan yon, definitely they will open it. Now, ito ang importante. Subject line mo, ang trabaho lang niyan ay para mabuksan, no? Para buksan, maengganyo or ma-encourage yung iyong prospect na buksan, no? Yung iyong email. That's it. Yun yung lagi mong tatandaan, no? Pagdating sa format, ano ba ilalagay, huwag ka munang maglalagay ng kung ano-ano, basta ang goal mo, paano ko magagawa na yung prospect ko buksan yung email na ipapadala ko sa kanila. Okay? So again, yung subject line, ang trabaho lang yan para mabuksan ang email na pinadala mo. Kaya maganda na very, very compelling, no, very interesting, at very, very related sa interest ng prospect mo yung subject line. Okay? So, pangalawa, ano naman yung ilalagay ko sa content? Anong yung ilalagay ko sa email follow-up? Yung sa mismong body na ng email. Now, ito tandaan mo, no? Huwag mong ilalagay lahat-lahat sa email, no? Ako usually, ang ginagawa ko, magsusulat lang ako ng email follow-up para magkaroon sila ng another level of interest para i-click yung link na nasa loob ng email follow-up. Okay? Kung kanina, yung subject line, ang goal niya ay para mabuksan yung email, yung body, no, yung body ng email mo, ang goal niya ay para ma-encourage, ma-entice, no, ma-entice yung prospect mo na i-click, no, na i-click yung link na nakalagay sa email mo. Okay? Yun yung trabaho ng body. Now, bakit natin hindi ilalagay sa follow-up email lahat-lahat ng gusto nating sabihin? Okay, ganito kasi yan. We want to teach our subscriber or our leads na maging clicker. Ano yung sabihin nun? Kailangan matrain mo sila or masanay mo sila na laging kiniklik yung mga link na nasa email mo. Okay? Kasi doon ka makakapag-drive ng traffic pabalik sa website mo. Now, imagine kapag nilagay mo yung lahat ng gusto mong sabihin doon sa email follow-up. No? So, sila, wala, babasahin lang nila yung email follow-up mo. Hindi na sila babalik dun sa website mo. Okay? So, again,
yung body, ang trabaho lang niyan ay para ma-encourage yung iyong mga prospect na i-click yung link ng iyong follow-up. Okay, so ano yung content? Ano yung mga content na pwede mong i-discuss? Ano yung pwedeng content na pwede mong ilagay dun sa iyong follow-up? No? So sa akin, ganito. Usually, ang ginagawa ko. Maglista ka ng mga common concerns, no? Maglista ka ng mga common objections. Ayun, common objections or common concerns at common questions ng iyong mga prospect, ng iyong target market. Okay? For example, sa business opportunity market, no, sa network marketing, ang ilan sa mga common concern ay may kumita na ba dyan? No? Totoo ba yan? Hindi ba yan scam? No? Paano ako magbabayad? Ano pa ba yung mga concern? Basta, lahat. No? So, ikaw, kung nasa ang market ka man, kuha ka ng papel, isulat mo doon, ano yung mga common concerns, ano yung mga palaging questions na natatanggap ko sa aking mga prospects. Okay, isulat mo isa-isa yon. Tapos, ang gagawin mo, gagawa ka ng mga follow-up, isa-isang follow-up email para sagutin yung mga common concerns, objections, at questions na yon. For example, yung isang question sa business opportunity market ay kung may kumita na ba dyan. Now, para sagutin natin doon, para sagutin natin yung concern or yung questions na yon, pwede natin gawin, isa sa mga follow-up email natin, i-highlight natin yung mga testimonials ng mga tao na kumita na. So, sa amin ganun, no? Sa amin ganun yung ginagawa natin. Sa isa sa mga follow-up email natin, naka-highlight doon, oh, by the way, itong si Mary, no? She is from Bulacan at using our business, using our system, nagawa niya ng kumita ng blank in just 30 days, parang ganun. Okay? So gano'n, pwede kang maglagay sa akin, mga 3 to 5 testimonials ang nilalagay ko, no? So, in that way, nasasagot yung concern na yun, nasasagot yung questions na yun through follow-up. No? Through follow-up email, unti-unting nasasagot yung mga concern. Now, sa second follow-up, pwede mong ilagay ay sagutin, no? Ay sagutin yung questions na totoo ba yan or scam ba yan, no? So, sa isang follow-up mo, pwede mong ilagay na alam mo dati, nung bago ako pumasok sa ganitong business, no? Medyo duda rin ako. No, pwede kang magkwento. No, pwede mo ikwento. Now, kukwento mo lang kung talagang ganun, totoo 'yon, no? So, for example, sa akin, isa sa mga follow-up na ginawa ko is kinuwento ko doon yung isang story ng ang kakilala ko, no, na actually ano ko siya, na-refer ko na siya at isa siyang member, napasali ko siya sa aking downline. And then kinuwento ko doon na dati skeptical siya. Na dati akala niya scam yung ganitong mga klase ng business. And then kinuwento ko sa kanya na kinuwento ko doon sa follow-up na unti-unti ko lang inexplain na mag-research muna siya, no? Na aralin yung business model, no? Mag-research. Okay, and then eventually, na-realize nung person na yon na hindi pala talaga scam, no? Totoo pala, legitimate, meron pala talagang mga legitimate online business. Okay, so by doing that, no, sa pamamagitan ng pagkwento at pag-create ng specific follow-up tackling that main concern, nagagawa natin na handle natin yung mga concerns. Okay? So again, sulat mo lahat ng mga concerns, objections na madalas tinatanong ng iyong mga prospects at sa follow-up mo, yun yung mga i-discuss mo. Okay? And then, ang mangyayari, mababawasan yung concern ng prospect ng nakakabasa ng follow-up mo. No? So, ang reason lang naman kasi, ganito, ang reason kung bakit hindi pa sila nag-take action, it's either hindi talaga sila interested or mayroon lang silang remaining concerns. Now, itong mga prospect na interested pero may remaining concerns, ito yung mga importanteng ma-follow up mo. No? Ito yung mga importante na makabasa ng mga follow-up email mo. Okay? And again,
habang nababawasan yung concern nila, unti-unting nababawasan yung concern nila, na-address yung concern nila, palapit sila ng palapit doon sa pag-take ng action. Darating yung moment, darating yung time na wala na akong objections, I'm ready to join, to take action na ako. Kaya actually, hindi ka maniniwala no, na may mga prospect na sobrang tagal na sa email list, no, na sobrang tagal na nilang nakakatanggap ng email follow-up from me. Siguro yung iba, more than 1 year na. Tapos after 1 year lang, tsaka lang sila sumali. Siguro doon lang na-overcome yung concern nila, doon lang sila naging perfect yung time, no, naging perfect yung scenario, at doon sila nag-take ng action. Now, imagine, no, kung hindi ako nag-follow up, malamang hindi ko napasali yun o hindi ko siya napatake ng action. No? So, ganun ka-importante. And napakarami no, sa mga prospects and actually sa mga members, no, na nagjo-join sa ating community, sa mga customers na bumibili ng ating products. Most of them, ang tagal na. No, ang tagal na nilang nag-inquire about our product, about our opportunity, no? And then nag-join lang sila after a couple of months. Okay? Pero buti na lang talaga pinadala natin sila ng follow-up at nagpa-follow-up tayo. Meron tayong sistema at strategy for follow-up. Kasi kung hindi, ang daming sales, ang daming commissions, ang daming income, no, na masasayang. Okay, so ganun ka-importante yun. Okay, so ito, napakita ko lang din sa iyo dito sa screen. Okay, so dito sa screen, dito, makikita mo na ito, pakita ko lang din. Dito sa get response, no? Kaya 'di ba kinuwento ko sa iyo na sinabi ko sa iyo na pwede kang mag-follow up dun sa mga hindi pa nagbubukas, no? Ayan, for example ito, mga hindi pa nagbukas, pwede mo ulit silang padala ng bagong follow up. Now, pwede mong i-automate 'yon, no? Pwede mong i-automate 'yon using this software, no? Ayan. Basically itong nakikita mong magulo na 'yan, basically yan yung automation, no? Na pwede mong gamitin. Basically, dito, kapag this one represent an email follow-up. No? Now, pwede mong gawin, i-automate mo na kapag hindi siya nabuksan or hindi siya na-click, may ipadala ulit na bagong email. No? Sa parang ganyan. Ganyan ka-powerful yan. No? Mostly, yung pinakita ko sa iyo, itong 1 million email follow-up, hindi ko yan isa-isang pinadala, no? Hindi ko yan mano-manong pinadala. All of this, most of this are automated follow-up. No, andito yan. Ito yan. Yung mga yan. Okay? Okay? And ang maganda, I think, this week, this week, I think mayroong Black Friday something sa US, no? Maganda, itong si Get Response, kung sakali na wala ka pang email strategy na ginagamit or wala ka pang email follow-up software na ginagamit, I highly recommend na subukan mo itong Get Response. No, gamitin mo siya at isama mo siya sa mga strategy mo para ma-follow up mo yung iyong mga prospect. Now, ito maganda. This week, I believe merong Black Friday something sa US na nangyayari. No? So, ang daming mga company, nagkakaroon sila ng Black Friday sale. Okay? And ang maganda, itong Get Response, meron din silang Black Friday sale. At kung sakaling wala ka pang ganitong software, wala ka pang ganitong system na ginagamit, I highly recommend na mag-sign up ka sa kanila. And ngayon, meron silang 40% na discount. Okay? And sa baba ng video na to, meron kang link na makikita. Okay? Kapag kinlik mo yan, dun mo makukuha yung 40% na discount ng Get Response. And ito maganda dito, isa pa makikita, ipapakita ko sa iyo, no? Dito sa Get Response, bukod sa napaka-powerful niyang software para sa follow-up, no? Meron din silang built-in na mga training. Ito, for example, meron silang 180-day plan na magte-train sa iyo kung paano gamitin yung kanilang software at kung paano yung mga effective na follow-up. Okay? For example, ito, how to create
an irresistible lead magnet, no, how to write your lead magnet, no, how to create a web form, etc. How to add a sign up tab, how to set up an email, etc. No? Basically, kung paano mag-follow up using this get response, andyan. So, napakarami niyan. So, kasama rin yan sa free na makukuha mo kapag nag-sign up ka dito sa get response. Okay? And again, merong link ka na makikita dito sa baba ng video na to. Okay? And puntahan mo yan para makuha mo yung 40% discount. And by the way, very limited lamang ito. No? So, yung 40% discount, limited na lang siya or 440 accounts na lang ang natitira. Okay? So, ayan, i-check out mo yan kung gusto mo magkaroon ng ganung follow-up system and strategy on your business. Pero yun, I hope nakita mo kung gaano ka-powerful at napaka-importante ng follow-up. I hope na realize mo kung gaano ka-importante na meron kang follow-up strategy at follow-up system na ginagamit sa iyong online business. Okay? So, yan, 40. Available na lang 40. Click mo lang yung link para makuha mo siya. Okay? So, thank you so much for watching this episode. I hope magkita tayo sa next episode and I hope marami kang natutunan dito sa video na to and na-realize mo kung gaano ka-importante na meron kang strong follow-up strategy at follow-up system na ginagamit in your business. Okay? And I hope may natutunan ka kung paano ka mag-follow up, kung ano yung mga sasabihin mo sa follow up na ipapadala mo sa iyong mga prospect. Okay, so thank you again and I hope to see you in the next episode. Bye-bye.